أصل حياتي قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahalaming kapatid sa pananampalatayang Islam, ating pong pag-uusapan sa araw na ito ay ang pag-aaral sa mga batas ng Islam, pag-aaral sa mga batas ng pananampalatayang Islam. Kaya sa isang Muslim ay nararapat po sa kanya na maging masigasig sa pagsasaliksik at pag-aaral ng mga batas ng pananampalatayang Islam o Islam, upang ito ay kanyang may patupad bilang ibada o pagsamba para sa lahat ng mga aspeto ng kanyang buhay, sa kanyang mga pagsamba, mga transaksyon, kalakalan at mga pagkikipag-ugnayan ng ayon sa wastong karunungan at kaalaman. Tulad ng sinabi ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Umay yuridillahu khaira yufaqihu fid din." Sa kahulugan po, sinuman ang nais ng Allah subhanahu wa ta'ala na igawad sa kanya ang kabutihan, kanyang palalawakin para sa kanya ang pag-uunawa sa relihiyon Islam. Tingnan niyo po ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung sino man ang nais ni Allah na pagkalooban niya ng kabutihan, hindi po ang sinabi ay bibigay ng tagapaglikha sa kanya yung maraming, kumbaga, ari-arian o maraming kayamanan o gawing isang sabihin na namumuno o pagkalooban ng mataas na posisyon. Sa madaling sabi, hindi po ibig sabihin na kapag ang tagapaglikha ay pagkakalooban po tayo ng kabutihan, ay ibibigay po sa atin ang makamundong bagay. Opo. Hindi yun po ang, kumbaga, katotohanan na kapag ikaw ay pagkakalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan, ay bibigay ng tagapaglikha ang mga makamundong bagay. Hindi po. Kundi ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pantukol po sa kaalaman. Ipagkakaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo yung kaalaman. Nakaalaman na kung saan ang tinutukoy ay ang Islam. Pagkakalooban po tayo ng Allah na pangunawa sa sariling Islam. Kaya ang sabi niya, kanyang palalawakin para sa kanya ang pangunawa sa sariling Islam. Allahu Akbar. Ang ibig sabihin, kahit na ikaw ay naging isang sabihin napakagaling na attorney, napakagaling na engineer, o napakagaling kung ano man ang, kumbaga, mayroon ka na magaling ka, pero kung alimbawa sa pananampalatayang Islam ay wala kang pangunawa sa sariling Islam, wala kang kaalaman po sa pananampalatayang Islam, ibig sabihin, hindi po kayo nagkamit ng kabutihan na nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Kaya itong mga taong pinagkaluban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng marami, na kung saan makambunong bagay, sa katunayan, pinagkaluban po sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng malaking pagsubok. Dahil bawat ipinagkaloob ng Allah sa kanila, hinggil sa makabunong bagay, ito ay pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Kaya may patunay po tayo na mismo sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, na kung saan sa kahulugan po sa Tagalog, na aming ginawa, sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga makabunong bagay, lahat ng mga nakikita natin dito sa ibabaw ng lupa, ito ay palamuti lamang, zinatan laha. Mga palamuti lamang po yan. Opo. Hindi tinutukoy na ito yung pinakakabutihan, kundi ito ay palamuti lang, zinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
Kumbaga, ito ay ginawa ng tagapaglikha na palamuti lamang at susubukan po tayo rito. Susubukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino po sa atin ang tunay na kung saan magpapakabuti. Sino po sa atin ang tunay na magpapakatuwid sa pananampalatayang Islam. Kaya wala pong saysay masasabi po natin na kung tayo pinagkaluban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng napakaraming kumbaga makamundong bagay, pero wala po tayo kaalaman sa pananampalatayang Islam. Hindi tayo pinagkaluban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pangunawa sa Islam. Sayang po dahil hindi natin nakamit yung tunay na kabutihan na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Opo, hindi natin po sasamain o sasabihin natin na masama ang makamundong bagay kasi dito tayo sa mundo. Kailangan pa rin natin ang lahat. Pero wag po natin kaligtaan ang pinakamainam sa lahat na kabutihan nating pong makamit o makuha mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kaalaman, pangunawa sa pananampalatayang Islam. Subhanallah. Kaya tungkulin po ng isang Muslim, tungkulin niyang pag-aaralan ang mga batas ng ginawang tungkulin na dapat tupadin na para sa kanya. Tulad po ng pamamaraan ng pagsasagawa ng pagdarasal. Diba ito po isang priority na dapat matutunan ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isang nagsasabi na Muslim. Kaya nakakalungkot po may mga taong nagsasabi na si isang Muslim. Opo, pero pagdating po sa pagdarasal, may mga hanggang ngayon ay hindi pa rin kumbaga masyadong marunong sa pagdadarasal. Kaya hindi nagdadarasal kasi hindi po niya alam. Mayroon po yan mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Muslim. Pero dahil sa wala pong malasakit sa paghahanap ng kaalaman patungkol sa Islam, kaya kahit mismo yung pagdarasal, eh hindi po niya na, kumbaga, natutunan. Hindi niya po nalalaman yung mga batas. Subhanallah sa Islam. Sa pagdarasal. Opo. Hindi niya nalalaman kung anong mga batas po sa paglilinis o tahara. Opo, yung tinatawag na pag-udu. Pati yung gusl. Gusl, ibig sabihin yung paliligurin. Kumbaga, yung mga patakaran. Halimbawa, kung sa'y nasa kalagayan na kumbaga, yung sinasabi po natin na nasa junub. Halimbawa, nakipagtalik sa kanyang asawa. Opo, hindi na rin alam kung ano po ba yung mga batas na dapat niyang gawin. Di ba? Subhanallah. Kaya nararapat na alamin po ang mga batas sa pananampalatayang Islam. Katulad po ng ating mga nabanggit. Gayon din po, ang mga pinahihintulot ay dapat malaman din ng isang Muslim. Ano ba yung mga ipinahintulot? Maaari na mayroon siyang mga ginagawa na hindi naman ipinahintulot. Kabaliktaran din yung mga ipinagbabawal. Malaman niya rin anong mga ipinagbabawal. Para naman matiyak niya ang kanyang ginagawa. Tulad po ng mga pagkain. Ano yung mga pagkain na ipinagbabawal? Ano po yung mga pagkain na ipinahintulot? Ano po yung mga inumin na ipinagbabawal? Ano yung mga inumin na ipinagbabawal? Ito ay nararapat na malaman ng isang Muslim na nagsasabi na siya'y naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. At iba pa rito. Kaya nakabubuti po rin para sa kanya ang pag-aaral sa mga katuruan na kaaya-aya sa pananampalatayang Islam. Sa Islam. Bagaman hindi naman ginawang tungkulin na dapat tupadin para sa kanya. So, ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Sa isang Muslim, nararapat po sa kanya na magbigay po siya ng oras para alamin, saliksikin kung ano yung kabuuan na mayroon po sa pananampalatayang Islam. Ano po ba yung mga ipinag-utos? Ano po ba yung mga ipinagbabawal? Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, abang may buhay po tayo. Hindi po tayo ihinto, hindi po tayo magpapabaya. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng sa Islam dahil napakalawak ang kaalaman po sa pananampalatayang Islam. Kaya hindi po tayo magsasawa
sa pagtatanong, pag-aaral sa mga guro po natin, sa mga nagtuturo, sa mga scholar, sa mga pantas po natin, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Inshallah po, sa susunod ating pong pag-usapan na naman ay ang mga Islamikong batas. Opo. So, kahit po papaano, mayroon tayong naibagi sa inyo, naway mayroon tayong napulot na aral, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Kaya, huwag po natin kaligtaan, tungkulin po natin bilang isang Muslim na alamin ng mga katuruan ng pananampalatayang Islam.